Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Rizmonson M. Reyes, isang batang mamahayag mula sa lugar ng Davao Oriental. Nag-uulat pa sa tinig ng kabataan. Iyanig ng isang malakas na lindol na may lakas na magnitude na 6.8 ang lalawigan ng Davao Oriental. Noong October 10, 2025, nagdulot ng pag-aalala sa mga residente at pansamantalang paglikas sa ilang komunidad malapit sa baybayin. Ayon sa ulat ng Philbox, ang lindol ay sanhi ng biglang paggalaw ng fault sa ilalim ng dagat na bahagi ng Philippine Trench. Ang pagbangga ng tectonic plate sa lugar ay naglabas ng matinding enerhiya na siyang nagdulot ng malakas na paglamig. Ang mga epekto nito sa tao ay marami. Nakakaranas ng takot at pangamba dahil sunod-sunod na aftershocks. May mga bahay at gusali na napinsala, kaya ilang pamilya ay pansamantalang lumikas sa evacuation centers at may ilan ding naiulat na nasugatan dahil sa pagbagsak ng pader at kagamitan. Ang mga epekto naman nito sa ating kapaligiran ay nagkakaroon ng pagguho ng lupa sa ilang matataas na bahagi ng lugar. May mga daan at lupain na nakabitak-bitak, kaya nahihirapan ang pagbiyahe at paghatid ng tulong at itinataas ang tsunami warning sa mga baybayin. Ngunit ito ay kalaunay dinawi matapos ang pagsusuri ng mga eksperto. Solusyon at hakbang na ginagawa ay nakalagay ang lokal at pamahalaan ng mga evacuation centers upang ma-accommodate ang mga pamilyang apektado. Nagbibigay ang mga volunteer at organisasyon ng relief goods katulad ng pagkain, tubig at kumot sa mga lumikas. Yung sinasagawa ng mga engineero at eksperto ang pagsusuri sa mga gusali upang matiyak na ligtas sila ng pasukan at nagpapaalala ang Philbox na maging handa. Panatilihin ang bubag at sundin ang tamang airlift drill upang mabawasan ang pinsala sakaling nagkaroon ng panibagong pagkakas. Mga paraan upang makatulong makaiwas sa pinsala kapag may lindol ay mahalagang maging handa. Maghanda ng emergency kit at alamin ang evacuation area. Kapag lumilindol, sundin ang dock, cover at hold at lumayo sa mga bintalang at mabibigat na gamit. Pagkatapos, lumabas ng maayos kung ligtas na at suriin ang bahay kung may sira. Magpagtulungan sa kapitbahay at may kapag-ugnayan sa barangay para sa tamang tulong at informasyon. Ngayon, patuloy pa rin na monitor ng mga otoridad ang sitwasyon sa Davao Oriental. Pinapaalalahanan ang publiko naging handa sa anumang sakuna. Muli, ako si Rizmonson M. Reyes mula sa lugar ng Davao Oriental. Tinig ng kabataan, magandang araw at nanatiling ligtas. Maraming salamat po.